Kung sinasabi natin na si Kristo ay nasa iyo, dapat sumunod tayo. Atin siyang hayaan na kumilos sa buhay natin para tayo ay kanyang baguhin, para yung kanyang ilaw ay magliwanag. Kaya habang tayo may lakas mga kapatid, ipakita natin yung ating pag-ibig na buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Tayo po ay inihanda para sa mga mabubuting gawa. Tayo sumunod sapagkat gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo sapagkat siya ay tutulong sa iyo. Dapat tayo ay magpatuloy nating pagliwanagin, patuloy nating ibahagi at pangawakan ang kanyang salita. Bilang panimula ay sinabi ng Panginoon dito sa Luke 8:16, walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan. O kaya nilalagay ito sa ilalim ng higaan, kundi nilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Ang illustration na ito ay na yung bushel or yung kama. Ito po ay sabihin yung bushel, ito ay ang pagtatago ng liwanag dahil sa sobrang pagiging abala sa mga alalahanin, trabaho at material na bagay ng mundo. Ang bushel ay ginagamit na pagsukat ng butil, kaya ito ay sumisimbolo sa komersyo o pang-araw-araw na paghanap buhay na nagiging dahilan upang hindi maging epektibo ang ating pagpatotoo. Ba yung takalan di ba, gawagamit hanggang ngayon ay meron tayong ginagamit na di ba, ang takal. Hindi ka naman pwedeng plastic ibuhos mo kagad sa akin, kailangan gumagamit ka ng pantakal. At ito namang yung ilaw naman sa ilalim ng bed, ito ay sumisimbolo sa pagtatago ng liwanag dahil sa sobrang paghahanap ng comfort o pahinga at sariling kalayawan. Sa halip na maglingkod, ang isang tao ay nakatuon lamang sa kanyang sariling ginhawa. Yan. Yan. Ang ating pananampalataya ang lahat na pumapasok. Ang pagtatago nito ay hindi lamang walang silbi, kundi ito ay kabalbalan or foolishness o pangalip sa espiritual na paglago. Yan po yun. Kaya ang hamon ng Panginoon sa atin, ating ilagay yung ilaw sa kanyang lagayan. Sa lampstand. Diba? Kasi hindi ka pwede maglagay ng kandila na, pwede ka mamalagay ng kandila na walang lagayan. Dahil pag naglagay ka ng kandila na walang lagayan, maaring masunog ang bahay mo. Tama ba? Ganun po yun. Ang halaga ng lampstand. Kaya kung tayo po ay sinasabi natin na si Kristo ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, ang sinasabi niya sa kanyang salita sa Mateo 5:16, na pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw upang mabigyan nyo ng kaluwalhatian ang Diyos Ama na nasa langit sa magitan ng ating mga mabubuting gawa. Kaya ito po yung ating panimula na nagiging abala tayo pag ang ating panampalataya na tinatago natin, hindi nakikita dahil iba yung ating focus. Puro trabaho, puro ako, wala na ang Panginoon. Yan po yun. Kaya wag mo natin itago yung ating pagiging Kristiyano, pagiging ilaw natin sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman. Tayo po yung manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa araw na ito na muli mo kaming binigyan ng panibagong lakas, panibagong buhay na sa inyo po galing. Patawarin mo kami kung kami man nagkaroon ng kasalanan laban sa iyo, sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo kami talagang aming pagliwanagin ang aming pong ilaw, ang aming panampalataya sa mga kami naroroon, na aming kinaroroonan. Salamat po kay po siyang manguna sa aming pakikinig sa iyong salita. Ito po ang isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan.
Ating po topic ngayon ay tayo po ay nasa pangatlong linggo, di ba? Yung una ay our identity, di ba? As a God chosen light. Naalala niyo pa yung nakaraan? Yung ni Pastor Leonard, naalala niyo pa? Nakakaalala. Nawala na. Napunti na ilaw. Light. Amen. Ngayon naman ay practical ways to shine God's truth. Marami tayong verse dito. Matthew 5:16, Hebrews 10:24, 1 Peter 1:15-16, and Romans 1:16. Ayan. Paano natin ngayon, ano ba ang mga pamaraan para yung katotohanan na nasa atin ay dapat maipalabas ang katotohanan. Diba sabi nga si John 8:32, and you know, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. And you know the truth, and the truth shall set you free. Yan. Kaya kung tayo po ay talagang malaya na, dapat tayo po ay nagliliwanag na how to shine the light of Jesus for all to see. Diba? Paano ba tayo magliliwanag na para makita ng lahat? Diba? Hindi ka pwedeng maglagay ng bulb na sa ilalim ng lamesa o, di ba? Ano mangyayari? Hindi makikita yung paligid kasi nakatago eh. Kaya yun po ang po natin. How to shine the lights o paano ba tayo magiging magliwanag yung katotohanan na nasa atin na galing sa Panginoon. Yan po. Yan po yung tatlong Sabi diyan, true love and good works, through holiness and obedience, through proclaiming the gospel. Yan po yung tatlong ating mag-uusapan sa umagang ito. Yan po ay gagawin po nating Tagalog para ating maunawaan. Una po, sabi diyan, paano tayo magliliwanag yung katotohanan na nasa atin? Sa magitan ng pag-ibig at mabubuting gawa. Yan. Pag-ibig, di ba? Yung pamamagitan ng pag-ibig at mabubuting gawa. Paano po ito? Sabi niya sa ating, yung unang-una po dyan, na ito rin po ay cross-reference sa Matthew 22:37-38 at ng Lucas. Doon kasi sa Matthew 22:37-38, nandoon lang yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Dito naman sa Lucas, buong puso, kaluluwa, lakas, isip, ibigin ang ating Diyos. Yan. Pag tayo umibig sa Panginoon, kailangan talagang walang kulang, walang labis. Okay lang lumabis, huwag lang umulang yung ating pagmamahal sa Panginoon. 'Di ba? Parang yan kung sa mga mag-asawa, kung ang kanilang pag-ibig ay nilalamig na, habang tumatagal dapat 'di ba? Dapat tumatamis. Kaso iba, habang tumatagal, tumatabang, umaalat, umaasim, wala na minsan. Diba? Pero sa Panginoon, kumusta po yung ating pag-ibig sa Panginoon? Nasaan na? Matamis pa ba ang pag-ibig natin sa Panginoon? O nalalamig na tayo? Ayaw mo na magbasa ng Bible, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo nang umatin ng gawain ng Panginoon, ayaw mo na mag-fellowship. Dahil pag yun ang mga bagay na yun ay hindi mo na ninanasa sa buhay mo, ay ikaw ay unti-unti nang nanlalamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. Tama ba? Kung sumasagot kung tinamaan na ang lahat. Diba? Yun po yun. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, dapat ipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya na buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Gamitin natin ito. Diba? Kasi pag tayo, sabi nga kanina may sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, na alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay malakas pa. Habang ikaw ay nakakakita pa, nakakalakad pa, ano pa?
nakakapagsalita pa, ano pa. Lahat ng nagagawa ng malalakas na tao, ng bata, ay nagagawa nila. Pero pag ikaw ay matanda na, marami ng rayuma, marami ng malabo na mata, gusto mo magbasa ng Bible, hindi mo na mabasa, kailangan mo magsalamin. Gusto mong magpunta sa church, nahihirapan ka na maglakad. Kaya habang tayo ay malakas pa, gamitin natin sa Panginoon. Kasi nanaisin mo, sabi nga doon sa Ecclesiastes, nanaisin mong gawin yung dati, ay hindi na. Hindi na natin maibabalik ang dati. Lumipas na yon. Kaya habang tayo may lakas, mga kapatid, ipakita natin yung ating pag-ibig. Yung ating pag-ibig natin sa Panginoon para yung ating ilaw ay patuloy na lumiliwanag. Meron kasi pag ang ating ilaw, yung ating pag-ibig ay nalalamig na. Unti-unti nang nawawala ang init. Di ba sabi ng Panginoon sa Revelation, sa mga taga-Ephesian Church, sabi doon, malamig na. Nalilimutan mo na yung dati mong pag-ibig sa Panginoon, na dati kang lagi kang nasa simbahan, lagi kang taga ka umuwi, pero pag tapos sa service, umuwi ka na. Diba, nagmamadali pa, diba, ay ano na. Diba? Kaya sabi niya, hindi lang po ang pag-ibig, kundi ang mabubuting gawa. Gumawa ng mabubuting gawain. Diba sabi doon? Pagliwanagin nyo ang inyong ilaw, pagliwanagin nyo ang inyong mga ilaw upang makita ng mga tao ang mabubuting gawa at malugod ang Diyos na inyong Ama na nasa langit. Yan po yun. Kaya ito po yung paraan para po yung ating ilaw ay hindi po mapundi. Kinakailangan natin pag-alabin yung ating pag-ibig at yung ating paggawa ng mabuti. Yan po yun. Diba sabi nga dun sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo po inihanda para sa mga mabubuting gawa. Yan po tayo ng Panginoon. Hindi lang po yan para tayo mag-shine yung katotohanan sa buhay natin, kundi pangalawa po, sa mamagitan ng kabanalan at pagsunod. Ito po ito, mahirap ito, no? Kabanalan at pagsunod. Living a hope. Diba? Ang ibang mga paniniwala, sila ay pupunta sa mga, yung mga monghe ba yun? Monghe? Mga pupunta sa mga, lumalayo sa kabiasnan, punta sa bundok, punta sa, kasi para hindi sila maawaan ng mundo. Hindi sila maakit o magkasala. Totoo ba yun? Na hindi sila, ayaw nilang doon lang sila. Mga kapatid, ang katotohanan po, kahit ikaw ay nasa malayong lugar o sa malang lugar, yung tukso ay nandyan. Tama ba? Ang tukso ay nandyan lang. Maging kasama mo rin yun eh. Nasa sa iyo yung kung paano mo harapin yung tukso na pinagdadaanan mo. Ikaw ba ay iiwas o ikaw ay lalapit? Diba? Sabi nga doon sample nga doon, diba si Joseph, araw-araw siyang inaakit ni Miss Potiphar. Pero araw-araw siyang tumatanggi. Dapat ganun tayo. Ang kabanalan, sabi niya sa 1 Peter 1:15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Living a holy life. Ba? Mamuhay tayo na merong banal na pamumuhay. Ba? Pag sinabing banal, ito yung tayo po ay hiniwalay ng Panginoon mula sa kadilim, dinala sa liwanag. Parang yan eh. Dati kang nasa pusali, dinala ka na sa magandang lugar. Ba? Yan po yung mga kapatid. Sabi diyan, pangalawa, sumunod na hindi nagre-reklamo. Yan, marami sa mga kabataan niya. Utusan mo, bili ka nga suka, bili ka nga magugas ka nga. Mamaya na. Sabi ng mga, pero utos mo, gawa mo. Di ba? Kaya yun po yun. Tayo ba mga kapatid, kumusta po tayo?
bilang lingkod ng Panginoon, bilang anak ng Panginoon, tayo ba ay nakikitaan na tayo ay sumusunod? Nakita ba sa atin ito? Na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Ano po ang sabi sa Pilipos? Pilipos 2:12 to 18. Kaya nga mga minamahal ko kung paanong lagi ninyong akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at pakinginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo na maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbubulong at pagtatalo. Ito po yung sinulat ni Apostol Pablo nang siya po ay nakakulong siya dito. Nakakulong siya. Pero kahit na nakakulong siya, nandun yung kanyang pagpapatuloy na pagbigay ng paalala sa mga Kristiyano sa Pilipos. Anong paalala niya? Na kahit si Apostol Pablo ay hindi nila nakikita, dapat pa rin silang sumunod. Kaya kung hindi natin nakikita si Leonard o sino man, dapat sumunod tayo. Sapagkat ang sinusunod natin ang Diyos. Ba? Pero kailangan natin sumunod rin sa leader. Yan po ang sabi sa Hebrews 13:17. Obey them that rule over you. Sapagkat sila yung mananagot sa Panginoon kung hindi natin sila susundin. Kaya gawin natin ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo. Kumusta po tayo mga kapatid? Pag tayo ay inutusan, lalo ng Panginoon. Saka na, Panginoon, saka na ako magbabasa ng Bible. Saka na ako magpe-pray. Kasi, wala pa rin yung hinihiling ko. Hindi pa rin binibigay. Tagal-tagal na. Parang nauumay ka na, no? Pero sabi ng Panginoon, sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin ka na walang patid, walang humpay. Tuloy-tuloy. Sapagkat ang panalangin po, mga kapatid, ito po ay parang ating paghinga sa Panginoon. Kasi kung ikaw hindi na humihinga, patay ka na. Kasi hindi ka na humihinga eh. Kailangan tayo mag-pray sa Panginoon. Kaya sabi dito, gawin natin ang lahat. Tayo sumunod sapagkat gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo sapagkat siya ay tutulong sa iyo. Kung mo sabihin hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya kung ikaw sarili mo na magbago. Kaya ng Diyos na baguhin ka. Ang gusto lang niya, makiayon ka sa kanyang gusto. Diba? Makiayon ka sa kanyang gusto. Verse ano po tayo? Verse 15. Sabi sa verse 15. Sorry po. Upang kayo'y maging mga walang sala at walang humalay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang laing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng ilaw sa sanlibutan, na nangahawakan ng salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. O kahit ako'y ibus bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng iyong panampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon din ng paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Ano raw? Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon na walang reklamo, ano ang nagiging ano? Sabi niyan, na dapat tayong mag-ilaw sa mundong ito ng punong-puno ng kasamaan. Di ba sabi niya, no? Isang saling lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Diba? Masama po ngayon ang tao. Diba? Ito nyo, pasama ng pasama. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yung pera. Diba? Sa ating pamahalaan, pera pa rin pinag-uusapan. Ngayon naman, gasolina naman. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, sabi dito ni Apostol Paul, na talagang tayo po ay magningning, magliwanag tayo.
Kasi kung ikaw ay nasa isang lugar na dapat makita na ikaw ay anak ng Panginoon. Si Kristo ay nasa iyo, dapat ito ay makita sa iyo. Sabi diyan, na nangahawakan sa salita ng buhay. Yung salita ng Panginoon ay ating pong pangahawakan. Sabi nga ni David, ni King David, Thy word is a lamp unto my feet and a light and a lamp unto my path. Diba? Yan po yung salita ay tanglaw sa aking daraanan, ilaw sa aking buhay. Kaya yan po yung mga kapatid. Kumusta po yung ating pagiging ilaw, yung ating pong pamumuhay na meron pong kabanalan. Diba? Kung sinasabi natin na si Kristo ay nasa iyo, dapat sumunod tayo. Diba? Na atin siyang hayaan na kumilos sa buhay natin. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay natin para tayo ay kanyang baguhin, para yung kanyang ilaw ay magliwanag sa buhay natin. Kaya mahalaga po yung mga kapatid na kumusta po tayo sa ating trabaho, sa ating mga kinalalagyan ng mga lugar, tayo pa ay kilala na isang manampalataya o isang Kristiyano. Kaya sabi po dito sa next slide, ang pamumuhay ng may kabanalan bilang mga Kristiyano ay nasasangkot din ng aktibong pagpili na iwasan ang kasalanan at tukso sa halip ay hangarin ang katwiran at makadiyos na pamumuhay. Talagang alam mo na mali yung bagay na yon, wag mo nang dapat gawin. Alam mo ikaw ay nahulog na sa bangin o nahulog na sa isang lugar, babalik ka pa ba? Babalik ka pa ba sa bangin na pinaghulugan mo? Hindi na siyempre, kasi tito mo, may hulog na naman ako sa bangin ha. Magkakasugat ka. Kaya atin pong iwasan ang kasalanan at ang tukso. Diba? Kaya hindi totoo yung kanta ni, sino ba kumanta nun? O tukso, layuan mo ako. Hindi lumalayo, tukso, lumalapit yun. Diba? Marami ng tahanan na nasira o nawasak pala dahil sa tukso. Kaya huwag natin hayaan na yung tukso ay mawasak yung ating pamilya, yung ating mga buhay. Kaya yan po yun, dapat meron tayong pagpili na iwasan ang kasalanan at tukso sa halip ay hangarin ang katwiran ng mga Diyos na pamumuhay. Yan po yung pangalawa. Ano yung una? Sa magitan ng pag-ibig at paggawa ng mabuti. Pangalawa, pagsunod at kabanalan. Pangatlo, yung pangatlo po. Pangatlo, sa magitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi ng Apostol Paul sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yan. Ano sabi niya? Hindi natin dapat ikahiya ang Ebanghelyo, ang katotohanan na ito yung nagpapaligtas sa mga sumasampalataya kay Kristo. Yun po yung Ebanghelyo. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon. Diba? Kung tanongin tayo, ano ba ang Ebanghelyo? Ito yung sa 1 Corinthians 15, sabi doon, scripture, sabi doon, si Kristo ay, naalala niyo pa yung simbolo ng baptism? Si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Diba? At siya ay muling babalik. Babalik ang Panginoon. Tayo ba excited sa kanyang muling pagbabalik? Kaya kung tayo po excited, dapat tayo ay magpatuloy nating pagliwanagin, patuloy nating ibahagi at panghawakan ang kanyang salita. Kaya napakalaga po ng pag-memorize ng salita niya. Kasi mayroon pag ikaw tanungin ka, ang alam mo lang ay John 3:16. John 1:12. Ano mga alam mo? Romans 3:23, Romans 6:23.
Romans 3:10. Maraming mga verse na dapat po nating malaman o ipamuhay rin natin ang salita niya para pag tayo tanungin, tayo po ay handa na sumagot sa mga tugon, mga tanong ng mga tao na magtatanong sa atin. Kaya, huwag nating ikahiya ang ebanghelyo na nagligtas sa atin. Kaya, kumusta po tayo mga kapatid? Meron na ba tayong nabahagi na ng salita ng Panginoon? Maring na ikaw ay nahihiya, pero pwede mo ring maibahagi ang salita ng Panginoon sa magitan ng buhay mo, ng patotoo mo. Diba? Magtataka sila, bakit dati si ano ganito, ngayon iba na ang buhay niya. May pagbabago na, unti-unti yung pagbabago. Pero kung ikaw ay wala pa rin pagbabago, ganun pa rin, hindi mo na ipapahayag ang ebanghelyo. Kasi hindi nakikita sa buhay mo eh. Diba sabi nga na po sa Pablo eh, sabi doon, kayo ay mga sinulat o written epistle read by all men. Binabasa tayo ng mga tao. Diba? Binabasa ang buhay natin. Ito po yung Kristiyano, bakit ganyan pa rin? Wala pa rin pagbabago. Hindi na ako sasama dyan. Hindi ako sasama dyan kasi hindi naman nagbabago, ganun pa rin. Kaya mayroon po talaga ang magdala ng ebanghelyo kung hindi nakikita sa buhay mo. Amen ba? Hindi mahihirapan tayong hikayatin yung sinuman kung mismo ang buhay natin ay wala sa ayos. Hindi nakikita ang ebanghelyo sa mga buhay natin. Kaya ano po yung ating dito? Conclusion na tayo mga kapatid. Ito yung tatlo. Ang pagpapakita ng katotohanan ng Diyos sa praktikal na paraan, una, sa magitan ng pag-ibig at mabubuting gawa. Pangalawa, sa magitan ng kabanalan at pagsunod. Pangatlo, sa magitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Yan po yung tatlo. Na dapat itong tatlo na to, pag ito po ay ginawa natin, dito po ating maipapakita na tayo ay nagliliwanag kay Kristo. Pero pag ito ay hindi nakikita sa buhay natin, pag-ibig, paggawa ng mabuti, kabanalan at pagsunod, at pangangaral ng salita niya, ay merong question. Kaya kung nakakaalam niyan. Ano po ang ating dito? Ang ating pong magiging aplikasyon, mga kapatid. Nalaman natin yung ways, pamamaraan. Anong ating aplikasyon? Sabi ni Jesus Christ sa John 8:12, muli nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi na kailanman lalakas sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Pa? Kung si Kristo ay siyang ilaw, at tayo rin ay sabi niya ay ilaw rin tayo, dapat hindi na tayo namumuhay sa dati nating buhay. Diba? Wag po tayong gumaya dun sa yung aso, o ang aso ba yun, na pag kinain niya na yung isinukan niya na pala yung pagkain, muli niyang kakainin. Wag tayong maging aso, parang aso. Diba? Na iniwan mo na, wag mo nang balikan. Dapat talagang ang pagsunod sa Panginoon. Kung ang Panginoon Jesus ay nasa iyo, ay kailangan ay sumusunod ka at inayaan mo ang kanyang kapangyarihan at ilaw na magliwanag sa atin upang baguhin tayo mula sa loob palabas. Kumusta po tayo? Inayaan ba natin ang Panginoon sa buhay natin na siya ang maghari, na siya ang magbago? Kasi kung hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nangunguna sa buhay mo at hindi si Kristo, ay may question. Hindi mo talaga siya Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng buhay mo. Kasi ikaw pa rin ang susunod eh. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Kaya kung si Kristo ay nasa iyo, sinasabi mo ikaw yung tagasunod ni Kristo, pero hindi nakikita sa buhay mo, ay may question. Baka Christian lobby lang ka lang. Christian sa labi, hindi sa puso. Diba? Kaya sabi diyan, nakikita ba ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo? Nakikita ba si Kristo sa buhay mo? O ikaw pa rin na nakikita? Wala pa rin pagbabago sa buhay mo.
Yan po yung mga kapatid. Ito po yung mga tanong na ating pong iwanan kong tanong. Yan. Mabilis ba? Okay lang. Mabilis yata eh. Ano-ano ang mga paraan kung saan ikaw ay natutukso na itago ang liwanag ni Kristo sa iyong buhay? Yan. Ano yon? Saan mo tinatago? Paano tatago ka, no? Baka malamang Kristiyano ako. Diba? Pangalawa, paano natin maipapakita ang ating liwanag sa iba, pero masisiguro natin ito ay para sa papuri ng Diyos at hindi para sa sarili natin. Gumagawa ba tayo ng gumagawa tayo ng bagay para sa Panginoon? Ano ba to? Gusto mo ba na ikaw ay mapuri o mapuri ang Diyos? Gumagawa ka, gagawin ko to para mapuri ako ni ganito, ni ganyan. Pero kung ginagawa mo ito para sa Panginoon, talagang mabibigyan, alam ng Panginoon yon. Pangatlo, bakit mahalaga na ang mabubuting gawa na ating ginagawa ay galing sa tunay na paglago kay Kristo at hindi lamang isang espiritual na pagtatanghal? Yan. Diba? Bakit mo mahalaga yon? Na kung ikaw ay lumalago sa Panginoon, nandun yung nakikita yung dahan-dahan na pagbabago. Dati kang malungkutin, dati kang simangot, o simaron, o dati kang chismosa, basagolera. Pero kung hanggang ngayon ganun ka pa rin, hindi ka pa rin nababago, ay tanungin mo ang sarili mo. Diba? Pagliwanagin ang ating ilaw, mga kapatid. Kumusta po tayo? Kung matagal ka ng Kristiyano at ganun ka pa rin, ay tanungin mo ang sarili mo. Anak ba ako ng Diyos? O anak ba talaga ako ng Diyos? Kaya ulitin natin, kung si Kristo ay nasa iyo at hinahayaan mo na siya kumilos sa iyo, hayaan mong pagliwanagin ng Diyos, ni Kristo, ang buhay mo para ito ay palabas. Mula sa loob, palabas ang pagbabago. Kaya nawa ay tayo po ay napalalahanan ng mga pamaraan para mag-shine ang katotohanan na nasa atin. Sa magitan ng pag-ibig, paggawa ng mabuti, pamumuhay na may kabanalan, pagsunod, at pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Nawa tayo po ay napalalahanan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong salita na aming narinig. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, kung kami man ay tinatago ang aming panampalataya, na kung saan nakatuon lamang aming focus sa hanap buhay, sa aming mga sariling pangailangan. Kami yung patawarin, kami yung gabayan na talagang ipakita namin na kami ay ilaw sa mundong ito ng punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasalanan, para po aming maikayat, aming mahal sa buhay, aming maikayat ang aming kaibigan, aming maikayat ang sino mang tao na hindi po namin silang madali po namin silang maikayat kung kami ay nakikitaan ng pagbabago, nakikita sa Kristo na siya na naghahari sa mga buhay namin. Salamat po sa iyong salita. Ito po ang aking samad dalangin sa tanging pangalan ng Jesus, sa pandubuhay ng Banal na Espiritu. Amen.